Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan ng Philippine National Police na makalapit sa Batasan Complex ang mga rallyista para magdaos ng kanilang programa. Sa harap nito, naging maayos at mapayapa naman ang sitwasyon sa lugar hanggang sa pagtatapos ng SONA ni Pangulong Duterte. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Kung dati ay hanggang sa harap ng Evergotesco lang pinapayagang magprograma ang mga rallyista tuwing may SONA, kanina dire-diretso lang ang kanilang marcha hanggang sa kahabaan ng IBP Road. Pinagbigyan kasi ng Pangulo ang hiling ng mga militante na makapagsagawa ng programa malapit sa Batasan Complex. Ito na yung katuparan nung pinangako ng Pangulo at natutuwa kami na bukas ang Pangulo at nirerespeto niya yung karapatang makapagpahayag at makapagtipon. Di gaya ng dati, wala ring bitbit na effigy ang iba't ibang grupo at pawang mga banner na nagpapahayag ng suporta sa Pangulo ang kanilang dala. Bago ang SONA, ininspeksyon muna ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang deployment ng kanilang mga tauhan. Mula sa orihinal na plano na pagpapakalat ng 7,000 pulis, nasa 3,000 na lang ang idineploy nila sa paligid ng Batasan. Inatasan niya rin ang mga ito na ibaba ang kanilang mga hawak na shield at mag-relax na lang. Tanggalin nila yung shield, ilagay lang sa sandal lang kung saan, then nandiyan na, mag-relax na sila dyan. Huwag sila magpakita na ready sila, parang aggressive stance. Pakita natin na we don't mean to harm anyone. So natin pakita na we want to embrace everyone. Sa gitna ng kanyang inspeksyon, inakyat din ni Bato ang stage ng mga rallyista para pakiusapan ng mga ito na makipagtulungan sa mga pulis para mapanatili ang maayos at mapayapang sitwasyon. Magtutulungan tayo ha, magtutulungan tayo. Huwag niyo isipin yung pulis, wala problema yan. Hindi yan problema. First time natin makarating dito at nakapagmarcha na walang humaharang. So sa amin magandang bagay yun. No? At matatapos ang araw na to na tiyak natin magiging mapayapa ang lahat. Sa crowd estimate ng Quezon City Police District, umabot sa halos 15,000 rallyista ang dumagsa sa kahabaan ng IBP Road. Pero sa kabila nito, naging mapayapa at maayos ang sitwasyon hanggang sa matapos ang SONA ni Pangulong Duterte. Umaasa naman ang PNP na mapapanatili at magtutuloy-tuloy na ang ganitong sitwasyon sa mga susunod na SONA ng Pangulo. Pero para sa mga militante, depende ito sa magiging trabaho ng gobyerno. Depende sa developments no, ng pag-usad ng peace negotiations, tsaka dun sa paano niya isusulong yung kapakanan ng taong bayan. Yun talaga gusto nating makita at marinig sa talumpati. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm Juan with 25. Hindi na iwasan ng mga tauhan ng MMDA ang magpatupad ng zipper lane sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ito para bigyan daan ang mga rallyista gayon din ang mga motorista. Si Erwin Temperante sa detalye. Alas 11 pasado ng umaga nang simulang magmarcha ng mga militanteng grupo patungo sa Batasan Complex. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, isinagawa nila ang tinaguriang Marcha ng Pagbabago. Hindi hinarang ang mga militanteng grupo ng mga pulis at hinayaang makalapit sa Batasan Complex sa bahagi ng IBP Road. Pero tumukod pa rin ang daloy ng trapiko bandang alas 12 ng tanghali dahil napuno ng tao ang eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa dami ng sumama sa Marcha ng Pagbabago. Agad ipinatupad ng mga tauhan ng MMDA ang zipper lane sa bahagi ng Barangay Old Balara hanggang makalagpas sa Sandigang Bayan upang makadaan ang mga sasakyan. Ang mismong tauhan din ng MMDA ay nagsilbing harang sa ginawang zipper lane upang maisaayos ang daloy ng trapiko. Isa sa nagbigay pabigat ng daloy ng trapiko ang mga sasakyan ng mga rallyista na nakabuntot habang naglalakad ang mga militanteng grupo. Nagmistulang parking lot naman ang kahabaan ng Commonwealth sa dami ng nakaparadang sasakyan mula sa mga jeep, bus at pribadong sasakyan na gamit ng mga militanteng grupo kasama na ang mga truck ng bumbero at MMDA. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm Juan with 25.